O eto pa, 5 years infrastructure, development, highways, PRRD, SONA. O, build, build, build. Ayan, o. Si ano pa, ano nito? Si tahimik lang. Ayan, the Department of Public Works and Highway. Kailangan investigahan din yan. No? Si Boy tahimik lang. Si Mark Villar. Siya pa ang sekretary niya, no? In the last 5 years, under the leadership of Secretary Mark L. A. Villar, baka kasi ho, mga bossing, yung mga proyekto na build, yung mga DPWH, etc., na-connect po doon sa mga subdivision. Di ba, yung mga kamelya, baka lang. Kaya maganda maimbestigahan, no? Kasi syempre, mga kababayan, ang gagawin, kapag ka ikaw ay nagpapaikot ng pera, lalong-lalo na ho, sa lupa, nako, bibili ka nung liblib na lupa. Bibilin mo yun. So ngayon, kapag ka syempre, may kakilala ka, DPWH, o ganyan. Uy, boss, pakidaanan naman ng highway o pakidaanan naman ng ano tawag dito, sementadong kalsada doon sa nabili kong lupa. Ngayon no, mga bossing, ang ipambabala ng mga nagtitinda, nagbebenta ng mga bahay-bahay sa mga subdivision. Etong ano namin, etong property namin na ibinebenta, nadadaanan na to ng kalsada. Meron na kayong daanan dito. Baka lang, di ba? Yun naman ang sinasabi natin. Baka merong ganoong nangyari na kaya napagawaan ng kalsada papunta doon sa way na yon ay dahil doon sa mga kame-kamelya. Kaya kailangan mabusisi, matignan, maimbestigahan pa din po, no, yung mga proyekto ni Mark Villar diyan sa DPWH. Di ba mga kababayan? Has implemented almost a threefold more projects than any administration in the last 5 decades, no? President Duterte, his last State of the Nation address on Monday, July 26, 2021, lauded the DPWH for its accomplishment of 2016 to 2020 daw ho. Naku, ang agang nagising nung anak ko biruin niyo ho yun. Pero ilan ho ang totoong natapos sa build? 14 lang ho, mga kababayan. 14 lang ho, no? Sa 120 na pangako ho, mga bossing, nitong mga ito, 14 lang. Di ba? Di ba, mga bossing? From 2016 to 2020 sa DPWH, Build program was able to accomplish public infrastructure project amounting 2.5 trillion as compared 820.4 billion from 2011 to 2015, an increase of 2009%, 1.7 trillion worth of project. Panahon lahat yan ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Di ba? Ngayon naman ho, mga bossing, iwanan muna natin yung, hindi. Wag muna. Nako, eto, damay-damay na ho ata, Damay-damay na ho ata, no? Flood control pa din ho, mga kababayan. Ayan. Sabi dyan, probe on Diskaya-owned cars is ang pagmamalaki po, ang pagmamayabang po ng mga Diskaya, lalong-lalo na yung tumatakbo na kalaban dapat ni Mayor. Ano po? 100 na luxury car ho, mga bossing. 100 na luxury car ho. Di ba? At ilan lang daw dun, yun nagagamit nila, pero karamihan hindi na nagagamit ho. Iimbestigahan ngayon ng Bureau of Customs. Baka yung iba kasi napatalon or hindi binayaran ng tama ang buwis. Yan. Kapag ka luxury car ho, mga bossing, lalong-lalo na yung ipinagmamalaki ho nila, no? Na magkano yun?
Hindi, wala silang binanggit na presyo pero pinagmamalaki nila na kumbaga sa ibang bansa galing yung ibang mga luxury nila. Iimbestigahan ng Bureau of Custom o BOC ang nasa 40 na mamahaling sasakyan ng pamilya ng dating Pasig City mayoral candidate na si Sara Diskaya. Nako, baka masama dyan yung Rolls-Royce na binili, no? Binili ko to kasi dahil may payong lang eh. Alam niyo, nagkalat to sa social media, mga kababayan, yung pambabaso sa kanila, no? Na, oy, may ambag ako sa payong na yan. Oh, ganun yung sinasabi, no? Di bali ng lubog daw yung Metro Manila o yung Pilipinas, eh basta meron daw payong ng Rolls-Royce. Rolls-Royce, oh. Hirap pong hirap pong bigkasin paano ho mga kababayan, mamahaling sasakyan yan eh. Oh, giit ni Custom Commissioner Ariel Nepomuceno, bubusisiin ng Bureau of Custom ang consignee ng naturang mga sasakyan upang malaman kung lumabag sa panuntunan ng ahente ang pag-import sa mga ito. Baka tax na din ho. Matatandaang ibinida ng mag-asawang Diskaya ang kanilang pagmamayaring luxury car sa ilang interview. Eto mga bossing, nung isang araw, ang sinasabi ko, naku, hindi ko talaga mawari, no? Yung sinasabi ni Mayor Vico Soto, hindi ho ako against kay Mayor Vico Soto. Bagkus okay para sa akin yan. No? Kaya lang nung isang araw, hindi ko matagni-tagni o hindi ko ma-connect yung sinasabi niyang magpapabayad ng 10 million para dito sa, yan nga. Ang interview ng mga luxury car, puro pagyayabang lang ang pinapakita nila dyan. Na-realize ko, no, baka konektado yun para ipakilala sa mga Pasigenyo yung mga Diskaya dahil nga pala tumakbo bilang kalaban ni Mayor Vico Soto. No? Sige, i-vlog mo kami, 10 million. I-vlog mo kami, 10 million. Tapos ipakita mo sa kanila, sa mamamayang Pilipino, na hindi na kami magnanakaw kasi mayaman na kami. Ang tanging gusto lang namin ay mapaunlad ang Pasig. Ganun. Ngayon ko lang na-realize, mga kababayan. Kaya lang, ito ang sistema ngayon. Ang sistema ngayon, mga bossing, problemado itong mga ito. Ang sakit sa ulo niya mga yan. Ang sakit sa ulo ng kinakaharap ng mga yan mga bossing. Bakit? Tingnan mo, bubusisiin yung mga flood control na hindi nila tapos. Yung mga nakatenga, tapos pati